Ang dalangin namin, Lord. Patuloy magkaroon ng kabuluhan. Magkaroon ng bunga ang mga bagay nito sa kanyang puso at isipan. At patuloy Diyos sa dalangin namin. Patuloy na mamunga ang mga salita mo sa kanyang puso at patuloy Diyos. Makilala ka nila at tanggapin bilang Diyos at tagapagligtaas ng kanyang buhay. Salamat sa pagkakataon ng Diyos sa pagkatuloy na ang salita mo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ito ay magkakabunga sa lugar na ito at dadami ka sa mga kikilala at tatanggap sa iyo bilang Diyos sa tagapagligtaas ng kanilang buhay. Salamat sa iyo sa hapong ito. Dalangin namin, Lord, sa iyong mga salita, mga hayag sa hapong ito. At ayan po, yung po mga paslit na bata, ayan, ibubukod po natin yan. Nandiyan po si Ate CJ, si Ate Jasmine, ibang mga kabataan. Tuturuan po tayo. Doon po tayo mga bata sa pwesto po ng tindahan ni na Ate Lisa. Ayan, doon po kayo, ayan. Ayan, mga bata. Nandiyan po si Ate CJ, Ate Jasmine. Tuturuan po kayo, patungkol din po sa salita ng Diyos. Ayan. Sige, pwede yan. Ayan. Para po yung matatanda ay makaupo dito sa loob. Ayan. Praise God. Muli po, salamat po sa inyo, mga taga-Pitong-Gatang, sa inyo mainit na pagtanggap sa amin. Monstanero. Ano ka? Sige, tawa. Yun lang. Opo na lang po. Sige po. Kasi yung mic kapila. Opo si Jun. Opo si Jun. Grateful po ako matutumot mag-adik. At nalulungay yung puso ko. Masyado mayabang, masyado ang pagdilig mataas, masyadong ano. At meron din ng mangilan sa atin na ayaw pumipili po na din. Ay, hilo na ako dyan. Pero para sila mga duko-duko. Tatawa, iiyak. Pero, tumakilala ko si Jesus. Nakikinhawa ng katawan ko. Nakikinhawa ng puso ko. Natuto ko mag-pray, natuto ko umawit. At makikinala ko siya ng asawa. Amen. Hallelujah. Magandang isang nais lang po namin ipaalam sa inyo na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos po ay buhay. Tunay po na kumikilos siya sa buhay ng isang tao, lalo tigit kapag isinuko natin ang ating buhay sa Kanya. Many years ago po, isinuko po namin lahat ang buhay namin sa Panginoon. Maaaring ng mga time na yun, nag-adik ang asawa ko, pero hindi po ako huminto ng pananalangin sa Kanya, ng pag-asa na isang araw, babaguhin siya ng Panginoon. At narito po yung asawa ko, yes, may sakit siya. Nagkaroon siya po na siya nagda-dialysis. Narito pa rin po siya. Nakaupo, nakaharap sa inyo. Maaaring mamaya nakatayo. May kagalakan sa puso at may kapayapaan. Lagi pong naandon yung kabutihan ng Diyos na sa bawat pangailangan po namin, sa bawat pangailangan niya, hindi lamang po sa pinansyal, kundi sa kalakasan, kundi sa kapayapaan, naroon po, nararanasan po namin yun. Bakit? Dahil naandito ang Panginoon sa puso namin. Dahil nakilala namin siya, na totoo siya, na nagbabago siya ng buhay, na nag-aayos siya ng magulong pamilya, nag-aayos. Maraming kapatid nyo, o maraming kaibigan nyo lang, padakad-dakad dito. Kontakin nyo po si Pastor Nigo at pagbibigay alam po sa amin para matulungan po namin kayo. At ang kagandahan nito, libre, walang bayad. Hallelujah, to God be the glory. Mag-share ka ng words, hindi ka na Sige, okay. Sige. Sige, yung paborito mo. The Prodigal Son. Sa paniwala, dahil sa kanyang pagdidesisyon siya na lumayo sa bahay na kanyang ama at ibinenta ang kanyang ari-arian at pagkatapos ay lumayo. At sa malayong lugar, sinabi ng Biblia, tingin na lahat ng kanyang ari-arian at lahat ng kanyang ng kanyang Minana pa.
Mana, mana. Mana. May Yun. nana po kasi pag Hanggang naubos na. At wala na siyang taglay na ari-arian. Hanggang sa dumating sa kanyang paghihirap ay napag-isip-isip. napag-isip na sa kanyang bahay ng kanyang tatay. Sa bahay ba tatay natin? Amen. Sa kanyang bahay ng sa kanyang tatay ay doon ay kay ay nag-abo siya, nagtikpan na masarap na buhay hanggang lumabis na yun. Pag-isip na sa bahay na kanyang tatay ay kakainin siya. Pero nandun siya, naghihirap, nag-aalaga ng Buga. Sa mas madali po salita, yung sinasabi na suwail na anak. Mas malalo higit sa panahon natin sinatawag na black sheep. Kumbaga itim na tupa. Ibig sabihin, kapag sinabing ganong alibugang anak, hindi karapat-dapat, kundi suwail na anak. Pero maganda doon, kahit na tayo naging suwail sa anak ng Diyos, na tayo anak ng Diyos, kapag tayo lumapit sa Kanya, tatanggapin tayo ng ating Panginoon. Yun ang maganda sa atin. Kapag tayo nagkasala sa harapan ng ating Panginoon, gaano mang kalaki ang ating kasalanan, basta gusto lang ng ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at tayo tatanggapin ng ating Panginoon. Katulad po ng ginawa ng alibugang anak, sa kabila po ng kanyang karalitaan, sa kabila po ng kanyang pagdurusa, naalala niya po na meron palang isang Diyos. At sabi niya sa sarili, babalik ko sa aking ama. At nakita po natin nang bumalik yung batang ito sa kanyang ama, malayo pa lang bilang sa tao. Kapag tayo nagkasala, kapag tayo humingi ng tawad, malayo pa lang tayo, tinatanong tayo ng ating Panginoon. At mismo ang Diyos na po ang lumapit. Mismo yung ama na po ang lumapit doon sa anak. Dahil nakita po ng ama na malayo yung kanyang anak. Ganun din po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kahit po tayo alibugha, kahit po tayo isuwain, kapag tayo humingi ng tawad, dalawang kamay po tayo na tatanggapin ng ating Panginoon. Hindi po importante na gawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi importante na malaki yung ating kasalanan. Ang importante po, lumalapit tayo sa ating Panginoon. Ang importante po, nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Ang importante po, lumalapit tayo sa ating Panginoon. Hindi mo po masusupungan ng kapatawaran ng ating Panginoon. Hindi mo makikita ang pag-ibig ng ating Panginoon kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Kaya napaka-importante po kapag tayo isang makasalanan, katulad po namin. Matanggap po namin, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Hello, Mami. Pamigay niyo na po. Nandito kami. Opo, sinagin ko kayo, Mami. Kailan, may chat po ulit kayo, may chat pa po kayo ulit. Nandito kami sa opo, sa pula. Ang alin po? Opo, pero meron kami pinahalawan. Ate, si nanay yung Manual nakausap. Manual, saka yung ay, hindi nyo ba ni-request? Oo, sige po. Meron yun yung Oo, just po. mga bata. Okay, thank you.